aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pilipina nakasama ng 3 dayuhan dinukot ng Abu Sayyaf sa Samal Island, Davao del Norte, pinalaya na. Chairman Andres Bautista iginiit na maayos ang ginagawang pamamalakad sa Commission on Elections. Grupong mapatutunayang may pananagutan sa muntikang inkwentro ng NCRPO operatives at Bulacan Police. Tiyak na maparurusahan. British Prime Minister David Cameron magbibitiw sa pwesto kasunod ng desisyon ng United Kingdom na kumalas sa European Union. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Hunyo taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna, bagong balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente sa Binyan, Laguna kagabi. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente sa National Highway sa Barangay Canlalay, Binyan, Laguna pasado alas 10 kagabi. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na kinilalang si Lambert Mendoza, 38 anyos. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol si Mendoza matapos magulungan ng kanyang motorsiklo ang ilang tipak ng bato sa kalsada. Sabi ng biktima, na-outbalance daw siya. Mabilis daw may bilisan sabi ng kasunod niya Yun, outbalance nga yung unahan ng gulong niya, tumalbog. Matapos bigyan ng first aid ng UNTV Rescue, ay dinala na ng Rumespondering San Pedro Rescue ang biktima sa San Pedro Jose Amante Hospital. Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Tulong muna, bagong balita! Nilinaw ng mga Commission on Elections Commissioner na hindi nila pinagbibitiw sa pwesto si Chairman Andres Bautista, kundi nais lamang nila ang reforma sa sistema ng kanyang liderato. Nanindigan naman ang COMELEC Chairman na maayos ang kanyang ginawang pamamalakad sa Commission on Elections o COMELEC. Ito ang balita ni Victor Cosar. Failure of leadership ang tema ng memorandum na pirmado ng 6 na commissioner ng COMELEC para kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Ayon kay COMELEC Commissioner Christian Robert Lim, 16 na issues ang tinalakay sa memorandum na nais nilang ihingin ang paliwanag kay Bautista. Hindi na idinitalye ni Lim ang nilalaman ng memorandum. Subalit isa sa isyung nabanggit sa memorandum ay kung bakit hindi agad na ibigay sa mga gurong nagsilbing Board of Election Inspectors ang kanilang honoraria na ayon sa batas ay maituturing na election offense kapag lumampas na ng 15 araw pagkatapos ng halalan. We went to him to discuss these issues, but he's the one who asked us to put it in writing. Kaya nakasulat siya. These are the same issues that we wanted to talk about in executive session. Ayon kay Lim, hanggang ngayon wala pa silang natatanggap na kasagutan ni Bautista. Isa rin sa tinututulan ni Lim ay ang sistema sa kanilang on-bank session kung saan sa mismong araw na ng pulong nila nalalaman ang agenda ng pulong. Ito ang dahilan ni Lim kung bakit hindi ito nagpapakita sa on-bank sessions ng ilang beses. I'm really protesting the way the NBank is being carried out. Na you don't know the agenda or you get the agenda, then when you go to the NBank,
iba naman yung lumalabas, hindi nasusunod. Pinuna din ni Lim ang pag-alis ng bansa ni Bautista patungong Japan nang walang approval ng UNBank at walang itinalagang acting chairman. Tutol din ang ilang commissioners na bayaran ang hinihinging reimbursement ng isang mall para sa mga pinagawang voting booth at stickers na hindi nagamit matapos na kanselahin ang mall voting. Aabot sa 1 milyong piso ang hinihinging reimbursement ng mall para sa mga kagamitan na gusto na nilang ipasa na sa COMELEC dahil hindi naman nila mapapakinabangan. First of all, no, lampas 500,000 yan. So definitely in any procurement beyond 500,000, it has to be a public bidding. Second, also, these are matters that you never really part of your procurement plan. So, ngayon pabayaran mo. So, paano mo i-justify sa COA na bayaran mo something na you never procured in the first place? Hindi po ako payag dyan sa mall voting dahil labag po yan sa batas. So, kung ano yung singil ng Robinsons, hindi rin po ako papayag doon kasi yung boto ko nga po no ako sa mall voting. Ngunit paglilinaw ng mga commissioners, hindi nila pinagbibitiw si Bautista, kundi hinihiling nila ay pagbabago sa sistema. Ang sa amin, yung majority voted naman to give him the benefit of due process, diba? So, okay naman. We want to hear him out also. Ganoon nga, ang gusto namin is we're not asking him to resign, we're asking improvements in the NBank. Ayon naman kay COMELEC Chairman Andres Bautista, hindi maituturing na produkto ng failed leadership ang katatapos na halalan na itinuturing na most organized, successful at pinakamabilis sa kasaysayan. Inihahanda na rin ito ang sagot sa mga isyong kinukwestiyon ng 6 na commissioners. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Ipinag-utos na ni PNP Chief Ricardo Marquez ang investigasyon sa muntik ng inkwentro ng NCRPO Regional Anti-Illegal Drugs at Bulacan Regional Special Operations Group sa Baliwag noong Martes ng gabi. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pinaiimbestigahan na ng pamunuan ng PNP sa Inspector General ng Internal Affairs Service ang muntik ng pagsasagupa ng NCRPO Regional Anti-Illegal Drugs at Regional Special Operations Group ng Bulacan sa operasyon sa droga. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, pamumunuan ito ni Attorney Lindbergh Constantinopla upang malaman kung sino ang nagkulang sa dalawang grupo sa protocol sa pagsasagawa ng drug operation. I have asked IG to determine to investigate ano talaga nangyari doon sa operations na. Sinabi pa nito na dapat na makasuhan ng administratibo ang grupong nakagawa ng paglabag. Pag kami nakita doon at fault, ay administrative charges will be filed against those who be found wanting in observance of regularity in the performance of the. Kung ang NCRPO RAID ang nakitang may pagkakamali at kinakailangang i-relieve ang mga ito, ay gagawin niya ito upang mawala ang duda sa bawat operasyon na kanilang ginagawa. Ang dalawang grupo ay muntik na magkainkwentro nang matagpuan ng Bulacan Regional Special Operations Group ang 10 kilo ng shabu sa isang gray SUV na hawak ng NCRPO RAID sa Baliwag, Bulacan. Ang ipinagtataka lang ng Bulacan Police sa naturang operasyon, walang buy-bust money na maipakita sa kanila ang NCRPO RAID na magpapatotoo na nagsagawa nga sila ng isang legitimate operations. Ongoing yung investigation namin. Actually po, 12 yun. Meron pang additional na 3 civilians, So, para ongoing investigation. At titingnan namin yan na kung merong involvement yung all personnel na involved dun sa operations na yun. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Magkaiba ng pananaw sina Senator-elect Panfilo Lacson at Gregorio Honasan sa panukalang National Identification o ID System. Ito ang balita ni Brian De Paz. Sinabi ni Senator-elect Panfilo Lacson na tapos na ang draft ng panukalang National ID System. Kaya naman handa na siyang ihain ito sa June 30. Ayon kay Lacson, malaking tulong ang National ID System sa paghahatid ng social services, pagpapabilis ng business transactions sa public at private enterprises, pagpapalawak ng tax base at higit sa lahat sa anti-criminality campaign ng pamahalaan. Noong 2004 pa, inihain ni Lacson ang Senate Bill 833
o National Reference Card System Act of 2004. Sinabi niya noon na dapat magkaroon ng one single code sa bawat mamamayan mula pagsilang at mag-issue ng reference card na may specific number at vital information. Ngunit nabigong makapasa sa Kongreso ang panukala. Pinangangambahan naman ni Senador Gregorio Honasan ang posibleng hindi magandang resulta ng National ID System kung hindi pa nare-reforma ang law enforcement agencies. Babalansin mo diba? Right to privacy, diba? Security. So, habang may institutional damage pa tayo, baka maging vehicle yun for abuse. Yun ang kailangan i-consider, no? I'm not establishing my position yet. Para kay Senador Honasan, dapat klaruhin muna ang definisyon at layunin ng National ID System, lalo na kung ang pinag-uusapan ay anti-criminality campaign. For what? Anong gusto nating ma-achieve doon? Bilangin kung ilan ang Pilipino, alamin kung nasaan sila. Siguruhin natin na yung law enforcement agencies reformado na, di ba? Hanggat hindi matibay yung institutions, bigla ka mag-introduce ng national ID system, baka abusuhin. Gamitin for, harassment, abuse of authority, abuse of discretion. Yun ang babalansin. Para naman kay Senator Lacson, hindi dapat pangambahan ang kanyang panukalang batas dahil nirerespeto nito ang batas lalo na sa right of privacy ng isang mamamayan. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Sa ibang balita, pinalaya na ang Filipina na napabilang sa 3 dayuhang dinukot ng Abu Sayyaf Group o ASG sa Samal Island, Davao del Norte. Mula sa Davao City, itong balita ni Nel Maribuhok live. Nel, good evening. Magandang gabi, Atty. Reg. Alas 2 nga ng hapon nang dumating dito sa Davao City Police Office si Marites Flor na isa sa mga naging bihag ng Abu Sayyaf Group. Kasama ni Flor si incoming Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Dureza. Ipiniresinta si Flor kay President-elect Rodrigo Duterte pagkatapos ng change of command ceremony dito sa PNP Davao. Ayon kay Duterte, darating rin ang pagkakataon na haharapin niya ang bandidong grupo. Alam mo, ayaw kong makipag-away with anybody. But there will be a time, ayaw ko lang sabihin kung ano, that I will have to confront Abu Sayyaf. Nagpasalamat naman si Flor sa mga tumulong sa kanya. Sa ngayon, okay ako kasi nakalaya akong buhay. At gusto ko lang magpasalamat dun sa mga tumulong, sa kay Sir Jess, Dureza, kay Governor Sacortan at sa bagong elected president natin yung si President Rodrigo Duterte. Ayon kay Flor, nais niya munang makita sa ngayon ang kanyang pamilya. Sinabi naman ni Dureza, wala naman nangyaring negosasyon at hindi siya nagkomento kung may ibinigay na ransom. Isaan niya sa mga naging kasangkapan sa pagpapalaya ay si Sulu Governor Sacortan. Si Flor ay kasama sa mga kinidnap ng ASG sa Samal Island noong September 2015. Kasamang na-abduct ang mga Canadian na sina Robert Hall at John Ridsdale na parehong pinatay ng bandidong grupo. Ang natitirang Norwegian na si Jartan Segingstad ay pinaniniwala ang hawak pa ng ASG. Ayon kay Dureza, nakiusap kay Duterte ang Norwegian officials na tulungang makalaya ang bihag na si Segingstad. Nag-usap ang foreign minister ng Norway and President-elect Duterte when I was in Oslo on the phone. And there was this earnest request for President-elect Duterte to help in the release of the Norwegian and the other hostages. Samantala, muling nagbabala ang incoming president sa mga pulis na masasangkot sa illegal na droga. Ito ang naging bahagi ng talumpati ng incoming president dito sa Davao PNP office grounds. Dito ay pinaliwanag ni Duterte kung bakit nais niyang ibalik ang death penalty sa bansa. That is why I am asking for the reimposition of the death penalty so that I can hang them. Retribution. Kaya na-discourage kang mag-commit ng crime o hindi, iyo yan. Basta nagkasala ka for serious, heinous crimes like drug-related crimes. Ngayon ka lang makita dito na ang mga tao sa mundo are reduced to animals.
Hindi rin nababahala si Duterte sa mga banta sa kanyang buhay dahil sa kanyang kampanya laban sa kriminalidad at ilegal na droga. Inihayag rin niya ang kanyang pagkadismaya sa mga natatagpo ang ilegal na droga sa mga malalaking kulungan. Binigyan din ni Duterte na itutuloy niya ang kampanyang ito gaya ng kanyang ipinangako sa taong bayan. Attorney Reg. Nel, ano ang motivation ng ASG sa pagpapalayang ito? Kung hindi nagkaroon ng pagbabayad ng ransom, ano pa yung parang nag-udyok sa kanila na palayain itong Filipina? Isa sa mga itinanong natin yan kay Duresa at ayaw niya munang magdetalye kung ano itong pagpapakitang ginawa na ito ng ASG na pagpapalaya kay Flor. Kaya ayaw muna niya magkomento tungkol dito. Pagdating naman sa usapang pangkapayapaan, kung ito ba ay nangangahulugan na bukas ang ASG sa usapang pangkapayapaan, ayaw rin niyang magdetalye at magkomento dito. Sa ngayon, ang sabi ni Duresa, ang mahalaga ay nakalaya si Flor sa kamay ng bandidong grupo at yung ibang mga bagay, inaabangan pa natin yung detalye kung papaano ba nakalaya o napalaya itong si Flor sa kamay ng ASG. Nel, huling katanungan, no? Alam naman natin na sa 30 pa talaga mag-uumpisa yung termino ni President-elect Duterte. So kanino ma-i-attribute ito o makikredit itong pagpapalaya sa Pilipina? Kay President Aquino ba sa efforts ng gobyerno ni President Aquino o kay President-elect Duterte? Napakalimitado yung naging pahayag ni Duresa tungkol dito dahil siya yung kasama. Pero sabi niya, ang isa sa mga naging bahagi o malaking contributor dito ay si Governor Sacortan. Ayaw naman niya magsalita kung nagkaroon ba ng negosasyon sa pagitan ng Duterte camp at ng ASG. Matatandaan kasi natin, Attorney Reg, noong mga nakaraan, nagkaroon ng pahayag si Duterte kaugnay dito sa mga bandidong grupo na handa siya na harapin ito pagkaupo niya bilang Pangulo ng Bansa ay magkakaroon ng hakbang ang incoming administration laban sa mga bandidong grupo. Hindi rin natin alam kung ito ay may kaugnayan doon. Pero for now, napakalimitado ng nagiging pahayag ng Duterte Camp ukol dito, Attorney Reg. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nag-uulat ng live mula sa Davao City. Sa ibang balita, nilinaw ni incoming Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Prefecto Jun Yasay ang posisyon ng Pilipinas sa arbitral case na inihain laban sa China hinggil sa usapin sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Jun Suriao. Hindi usapin ng ownership o pagmamayari ng teritoryo sa West Philippine Sea ang idinulog ng Pilipinas sa United Nations Arbitral Tribunal. Hindi ito gaya ng pananaw ng maraming mga Pilipino na ang ipinaglalaban ng Pilipinas ay ang soberenya at pagmamayari ng mga islang inuukupa ngayon ng China. I believe na sana sa atin talaga siya and I assume na sana mapunta siya sa atin. Talagang magandang hakbang yon kasi sa atin naman talaga yun eh. Hindi natin dapat na ipamigay yun. At talagang dapat na gumawa ng hakbang ang gobyerno para makuha natin yun. Ayon kay incoming DFA Secretary Perfecto Yasay Jr., walang jurisdiksyon ng UNCLOS na magdesisyon kung sino ang nagmamay-ari ng mga isla sa West Philippine Sea. It is simply limited on our rights under the United Nations Law of the Sea to have an exclusive economic zone over that 200-mile area outside from our shores in exploiting it exclusively for the benefit of the Filipino people. Kahit paanya pumabor sa atin ang desisyon ng UN Arbitral Tribunal na bahagi ng Pilipinas ang 200-mile exclusive economic zone sa West Philippine Sea, mananatili pa rin itong international waters. Ibig sabihin, may freedom of navigation sa lugar para sa lahat. Now, if China continues to build those structures, and they have threatened to build structures in the Scarborough Shoal, then that is a concern that the international community will come in recognizing that that area is international waters. Wala tayong pakialam yan. They will take action on that basis to promote their own respective national interest. Naniniwala si Yasay na pumuburman o hindi ang desisyon ng UN Arbitral Tribunal sa Pilipinas, malaki pa rin ang posibilidad na susunod ang ihip ng hangin sa kagustuhan ng China na resolbahin na lang ang issue ng agawan ng teritoryo sa pamamagitan ng bilateral talks. Then we must make sure that we pursue negotiations to implement that decision. We cannot, however,
implement that decision or enforce the decision on the basis of force because we do not have that capability. Nakatakdang ilabas ng Arbitral Tribunal ang desisyon nito sa kaso sa buwan ng Agosto. Ayon sa incoming DFA Secretary, anuman ang kahihinat na nito, dapat maghandaan ng Pilipinas ang susunod na mga hakbang upang mapanatili ang pakikipagpayapaan hindi lang sa China kundi sa iba pang karatig bansa. Jun Suriao, UNTV News, Worldwide. Magbibitiw sa pwesto si British Prime Minister David Cameron matapos na ipasya ng United Kingdom sa pamamagitan ng referendum na kumalas sa European Union. Ito ang balita ni Dennis Damasco. As Chief Counting Officer for the referendum on the UK's membership of the European Union, held on the 23rd of June 2016, I hereby give notice that I have certified the following. The total number of ballot papers counted was 33,577,342. The total number of votes cast in favour of Remain was 16,141,241. The total number of votes cast in favour of Leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union. Makalipas ang 43 taon, ipinasya ng United Kingdom sa pamamagitan ng referendum na kumalas sa European Union. Batay sa resulta ng referendum, 52% ang bumoto sa pag-alis ng UK sa EU at 48% naman ang nais na manatili. Ang mga taga-London lamang mula sa England region ang solid na bumoto ng Remain. Ang referendum turnout ngayong taon na umabot sa 71.8% o aabot sa mahigit 30 milyong botante ang itinuturing na pinakamataas kumpara sa mga nagdaang eleksyon. Samantala dahil sa Brexit, inanunsyo ni Prime Minister Cameron na magbibitiw na sa pwesto. Ayon kay Cameron, kinakailangan na ng bansa ng bagong leadership upang gabayan ang mga Briton sa kanilang paglabas sa EU. But the British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. This is not a decision I've taken lightly, but I do believe it's in the national interest to have a period of stability and then the new leadership required. Nagugat ang Leave campaign dahil sa kagustuhan ng Britain na makapagsarili at makapagplano ng kanilang political at economic affairs. Samantala dahil sa referendum, bumagsak ang palitan ng pound kontra dolyar. Sa pahayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Amando Tetangco Jr., bagaman hindi masyadong involved ang Pilipinas sa UK, posibleng maepekto pa rin ito sa domestic market. Ang Britanya ang kauna-unahang bansa na kumalas sa European Union mula nang maitatag ito noong 1973. Subalit ang paghiwalay nito sa 28 nation block ay hindi agadang maisa sa katuparan. Kinakailangan pa maghintay ng 2 taon hanggang 2020 kung saan gaganapin ang susunod na general election. Mula rito sa London, Dennis Damasco, UNTV News, Worldwide. Magbabalik ang Ito ang Balita. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita, naniniwala si Department of Justice Secretary Manuel Caparas na may dapat ipaliwanag ang piskal na nag-dismiss sa drugs case ni Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nais ni Justice Secretary Emmanuel Caparas na makausap ang piskal na sumulat ng resolusyon na nag-dismiss sa mga reklamong isinampa ng PDEA laban kay Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni Secretary Caparas na dapat ipaliwanag ni Senior Deputy State Prosecutor Chodor Villanueva kung paano nito narating ang kanyang desisyon na i-dismiss ang mga reklamo. A very senior prosecutor po yung sumulat niyan. So, and he has a very good reputation in the department. So, I'd like to speak with him to find out, ano ba ng what led him to
arrive at that conclusion. But kaya nyo ho nasabi yan, may nakita po kayo na point na maaaring dapat na liwanagin, nabasa nyo po ba't na-review ninyo para sabihin ninyo ngayon na mukhang meron kang dapat na paliwanag sa akin dito? I'd like to know, yes. I'd like to know more or less ano yung pananaw niya. Batay sa resolusyong sinulat ni Villanueva, kulang ang ebidensya upang makakuha ng conviction laban kay Marcelino, kaya't nagpa siya itong wag nang isampa sa korte ang kaso. Ngunit ayon sa kalihim, sa tingin niya ay may probable cause o sapat na basihan upang litisin sa korte ang dating opisyal ng PIDEA. So you believe na dun sa biglang tingin ninyo at sa mga alam ninyong information, you think there is a probable cause? In my estimation, from what I've seen so far, yes, but I have not seen the full record. I have not. That's why I want to speak with the prosecutor to be enlightened. No, what was in the record that you saw that led to your decision? What were the other factors that are in the record also that led you to think or believe na tawag dito there was no probable cause? Because from what you have seen, palang you think otherwise. From the report, from the resolution. Yes. Parang it. Kumbaga, I wouldn't say that I've seen and concluded otherwise, no. But I see indications that I need to be clarified on them. Na parang kung ako lang, no, I would have probably decided differently. Gayunman ayon kay Caparas, hindi na mababago ang resolusyon ng piskal hanggang sa bumaba siya sa pwesto sa darating na Huwebes. Nais lamang niyang maliwanagan at makakuha ng impormasyon upang maibigay ito sa susunod na Justice Secretary. Do you think you can still work on this for the 6 days that you have, sir? Well, I can work on it, but only to a certain extent. I definitely cannot affect any of the outcomes there anymore. So, ang ano na lang din po nito, turnover na lang din sa susunod. Yes, well, this parang initial lang dun sa maaaring maabot pa ng inyong investigasyon. Kasi habang nakaupo pa ako dyan, syempre katungkulan ko pa rin yan. Exactly. Hindi ko naman pwedeng sabihin, sa kanya na lang yan. Hindi naman pwedeng ganun. Magugunitang sinampahan ng mga reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Marcelino matapos itong maaresto ng PIDEA sa loob ng isang apartment sa Santa Cruz, Manila na ginawang isang shabu laboratory. Sa ngayon ay nananatiling buhay ang kaso dahil nakasaad sa resolusyon ng DOJ na maaari pang magsumite ng karagdagang ebidensya ang PIDEA upang patibayin ang kanilang isinampang reklamo laban kay Marcelino. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Naniniwala ang Philippine Nurses Association na bababa ang bilang ng mga estudyante na kukuha ng kursong nursing dahil sa pagvito ni Pangulong Aquino sa Comprehensive Nursing Bill. Ito ang balita ni Joanne Nano. Muling nagpahayag ng pagkadismaya ang Philippine Nurses Association sa kanilang kilos protesta kanina sa harapan ng kanilang tanggapan sa Malate, Maynila. Kaugnay ang protesta ng PNA sa pagvito ni Pangulong Benigno Aquino III sa Comprehensive Nursing Bill na inaasahan sana na magbibigay ng mas mataas na sahod at iba pang benepisyo para sa mga nurse sa bansa. Ayon kay PNA President Paulita Cruz, masama ang loob ng karamihan sa mga nurse dahil sa anila'y kawalan ng suporta at tila pagbaliwala ng kasalukuyang administrasyon sa kanilang kalagayan. Sa ngayon po, medyo mababa ang aming moral kasi yung hinihingi nga namin na mga dapat maibigay naming serbisyo sa mga Pilipino, lalo na on health care services, ay medyo hindi matutupad. Nangangamba rin ng grupo sa posibilidad ng pagbaba ng bilang ng mga estudyante na kukuha ng kursong nursing dahil sa pagkabigo na maisabatas ang naturang panukala. Bumababa ang bilang ng mga nurses na ng mga estudyante na kumukuha ng nursing. Nakita naman niyo po na ang total na nag-take ngayon ng board exam last May is only about 14,000 plus. So ibig sabihin talagang bumababa din po ang compared sa mga noon. Ayon sa PNA, noong mga nakalipas na taon, umaabot sa 60,000 to 80,000
ang mga estudyante na kumukuha ng licensure exam sa nursing. Nababahala rin ang grupo sa patuloy na paglipat o pagtatrabaho ng maraming nurse sa mga BPO industry. When you go to, particularly sa BPOs, mostly of our nurses shifted from practicing nursing to BPO. Siyempre masakit yun sa side namin kasi hindi naman po yun ang pinag-aralan nila. And yet, doon po sila nakakahanap ng answer sa kanilang pangangailangan. Umapela naman ang Philippine Nurses Association sa incoming Duterte administration na sana'y isama sa kanyang mga pangunahing agenda ang pagsasaayos ng medical services at pagkonsidera sa kalagayan ng mga nurse sa Pilipinas. Panawagan ng PNA kay President-elect Duterte, sana'y maibigay pa rin sa mga nurse ang hiling nito na 25,000 basic pay at mabawasan ang contractualization. Bagaman bigo na maibigay ang aumento sa sahod, tiniyak naman ng mga nurse na hindi magbabago ang kanilang serbisyo sa ating mga kababayan. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Inireklamo ng isang kapitan ng barangay sa Office of the Ombudsman ang kasalukuyang mayor ng San Pedro, Laguna. Ito ang balita ni Grace Cassie. Isang kapitan ng barangay ay nagsampa ng plunder complaint laban kay San Pedro, Laguna Mayor Lourdes Catakis. Inireklamo ni Barangay San Antonio Captain Eugenio Inyon Jr. ang umano irregularidad at mga nawawalang pondo sa San Pedro, Laguna. Hawak ni Inyon bilang ebidensya ang 2014 COA report. Base umano sa dokumento, hindi nakapagsumite ng liquidation ang San Pedro, Laguna local government at marami ang mga nawawalang pondo. Kabilang na umano ang 90 million pesos na unused fund na hindi naibalik sa munisipyo. Ang 319 million pesos na pondo ng munisipyo na umano'y idineposito sa isang pribadong bangko imbis na sa bangko ng gobyerno. Kasama rin ang umano'y 47 million pesos na ipinambili ng mga grocery. 24 million pesos expenses na walang vouchers, 36 million pesos unliquidated cash advances, 27 million pesos unliquidated intelligence fund at 90 million pesos unused ERA funds. Ayon kay Inyon, walang sino man ang naglalakas ng loob na kumwestiyon sa mga irregularidad na nangyayari sa pamunuan ni Catakis. Si Inyon ay tumakbong mayor nitong nagdaang 2016 elections, subalit natalo kay Pakis. More than 167 million pesos na punta sa mga fictitious na mga payables, no? Doon wala pong mga attachments kung saan napunta yan. No? Samantala, sinubukan ng UNTV News na kunin ang palig ni Mayor Catakis sa issue, subalit hindi ito makontak. Grace Casen, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, tinitiyak ng papasok na Duterte administration na patuloy nilang isusulong ang mapayapang paraan ng pagresolba sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ilang araw na lamang at bababa na sa pwesto si Pangulong Benigno Aquino III. Subalit wala pa ring desisyong inilalabas ang Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands hinggil sa reklamong inihain ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng maritime dispute sa West Philippine o South China Sea. Wala ring impormasyon hanggang sa kasalukuyan kung kailan ilalabas ang naturang desisyon. I have no specific information on any timetable on when the decision will be handed down. In any case, the Philippines has always adhered to a rules-based peaceful settlement of disputes involving maritime entitlements in the South China Sea and West Philippine Sea. Ayon kay outgoing Presidential Communications Secretary Coloma, susundin ng Pilipinas anuman ang magiging desisyon ng Arbitral Tribunal. Lalo na't sa simula pa ay nais ng Pilipinas na maresolba ang West Philippine dispute sa mapayapang paraan. Sakaling lumabas na ang desisyon, ang susunod na administrasyon na ang magpapasya ng susunod na hakbang. But we can only speak for what this government will do until 30 June 2016 because at noon of that day, a new administration will take over the reins of our foreign policy. Kaugnay nito sa isang panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ng incoming Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. na pangunahing prioridad ng papasok na Duterte administration ang pambansang interes sa usapin ng West Philippine Sea dispute.
dapat malaman ng taong bayan ay in trying to resolve this issue, the paramount national interest must always be the objective. Ayon kay Yasay, pangunahin pa rin ang pagresolba sa mapayapang paraan at hindi maglunsad ang Pilipinas ng anumang pakikipagdigma sa kaninumang claimant country. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Bumuo ang Armed Forces of the Philippines Northern Luzon Command ng isang task force na tututok sa issue ng West Philippine Sea at pagbabantay sa maritime domain ng bansa. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Isang Area Task Force North ang binuo ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines upang tutukan ang issue sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Alinsunod ito sa Memorandum Circular No. 94-2016 ni Pangulong Benigno Aquino III na bumubuo ng National Task Force West Philippine Sea noong March 17. Ayon kay Lieutenant General Romeo Tanalgo, ang direktor ng Area Task Force North, layunin nitong mapangalagaan ang maritime domain ng bansa, partikular na sa pinag-aagawang Baho de Masinloc. We continue to conduct maritime air patrol, to conduct surveillance, monitoring, data gathering. At tuloy-tuloy natin ginagawa yun. Diba? And by being assertive, by doing that, we are being assertive that we have the right, sovereign right to conduct those patrol. Isang maritime militia rin ang bubuuin katuwang ang mga mangingisda. Ngunit paliwanag ng AFP, hindi nila aarmasan kundi gagamitin bilang informant ang mga sibilyan. Ang pinaka-stakeholder na nito, fisher folks, and we should be able to organize them, mobilize them, so that they could exercise their right to yung livelihood nila, di ba? And we could use that, we could term them as maritime militia. Bantay dagat is part of being a maritime militia. Bahagi rin ng task force ang mga kinatawan ng Philippine National Police, Department of Foreign Affairs, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at mga local government unit. And this is to synchronize all efforts of all concerned government agencies, particularly on our respective efforts on the West Philippine Sea. Alam naman natin yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, and there should be a whole of government approach to this. Mula dito sa Tarlac, Brian Lacanlale, UNTV News Worldwide. Patay ang isang lalaki matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa bypass operation sa May Kawayan, Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nauwi sa barilan ang dapat sana ay bypass operations sa Barangay Bangkal sa May Kawayan, Bulacan. Pasado 2:00 kaninang madaling araw. Napatay ng mga pulis ang suspect na si Rodelio de la Cruz alias Kulot na umano'y notorious na illegal drug pusher, snatcher at holdupper sa lalawigan. Ayon kay May Kawayan Police Chief Senior Superintendent Laylaine Amparo, sa loob mismo ng bahay ng suspect nakipagtransaksyon ang isang pulis na nagpanggap na buyer ng illegal na droga sa halagang 1,500 pesos. Ngunit nakahalata umano ang suspect at biglang hinugot ang dala nitong kalibre 38 na baril at nakipagbarilan sa mga otoridad. Gumanti naman ng putok ang mga operatiba na ikinasawi ng suspect. Tumaban siya, na-sense niya na pulis yung nag-ooperate, yung papasok. Hinawakan niya na yung baril niya, pinatukan na yung pulis ko. Nakuha mula sa suspect ang baril at 38 pakete ng hinihinalang sabu na tinatayang nagkakahalaga ng 15,000 piso. Matagal nang minamanmanan ng mga otoridad ang bahay ng suspect na ginawang drug den. Siya yung napasimuno ng bentahan dito ng drugs. Kasi tiyanggian yan eh. Tiyanggian talaga yung bahay na yan. Yun ang info sa amin. Ang karamihan kasi ng pumapasok dyan, mga kabataan, mga nakamotor. Matagal na pong may mga bentahan ng droga dito. Napakalaki po. Napakalaki na mag-iepekto nito dahil nga
yung mga ibang lugar na problema pa namin dito sa aming lugar ay siguradong matatakot na at maaaring umalis na. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP ang mga nakumpiskang illegal na droga para sa inventory. Inaalam na rin nila ang iba pang kasabwat at supplier ng illegal na droga ng suspect. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Samantala, kusa namang sumuko sa mga pulis sa mahigit sa 70 individual na umano'y sangkot sa illegal na droga sa La Union. Kabilang sa mga sumuko, ang isang lola na umano'y financer ng bawal na gamot. Itong balita ni Grace Doctolero. Sa pambihirang pagkakataon ay sabay-sabay na sumuko sa mga pulis ang ilang individual na umano'y sangkot sa paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa La Union. Sa Agao Police Station kaninang umaga, mahigit sa 70 identified drug personalities sa lugar ang kusang sumuko sa mga otoridad. Kabilang sa mga ito, ang isang 72 anyos na lola na umano'y financer ng ipinagbabawal na gamot. Ganda ito para safe lahat ang mga tao. Pumirma sila ng affidavit na nangangakong magbabagong buhay na at makikipagtulungan sa kampanya kontra illegal na droga. We believe na by doing this, we will try to neutralize all drug personalities na nakalista doon sa kada barangay. So hinikayat natin sila at hindi naman sila nagatubili na lumapit sa atin, pumunta mismo dito sa ating stasyon at gusto nilang manumpa na titigil na sila sa kanilang gawain. Ipapasok sa rehabilitation center ang mga sumukong drug dependents habang palalakasin naman ang police patrol sa mga barangay. Sa tala ng pulisya, mahigit sa 400 ang identified drug personality sa 49 na barangay ng Agoo. Bukod sa kampanya kontra illegal drugs, paiigtingin rin ang pagpapatupad ng curfew sa mga kabataan at paghuli sa mga nag-iinuman sa lansangan, alinsunod sa pahayag ni incoming President Rodrigo Duterte. Kasama ang La Union News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Dalawang 2,405 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Isa sa nakikitang paraan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang maibsan ang problema sa trapiko ay i-unify o pag-isahin na ang traffic rules na ipinatutupad ng local government units o LGU sa Metro Manila. Ito ang balita ni Darlene Basino. Nais ang susunod na administrasyon na mabigyan ng emergency powers si incoming President Rodrigo Duterte at magdeklara ng traffic crisis na naglalayong maresolba ang trapiko sa Metro Manila. Kaugnay nito, ayon sa MMDA, marapat na pag-isahin na o i-unify ang traffic rules sa buong Metro Manila. Sa kasalukuyan ay magkakaiba ang batas trapiko sa bawat local government unit sa Metro Manila. Halimbawa na lamang nito ang San Juan City na pinagbawalan ang mga traffic enforcer na hatakin ang mga sasakyan na nakapark sa mga gilid ng kalsada. Katwiran ng San Juan City Government nakasaad sa City Ordinance na pinapayagan na mag-park ang mga sasakyan sa gilid ng mga kalsada. Kung bawal dito, bawal din dyan. Ipagbawal mo sa lahat, maghahanap sila talaga ng tama lalagyan. Ngayong taon, isa sa mga pinaghahandaan ay ang mas matinding trapiko sa Metro Manila dahil sa La Nina. Bukod pa dito, mas dadami ang bilang ng mga sasakyan na maaari nang umabot sa 3 million. Kaya naman payo ni Carlos sa susunod na MMDA chairman. Yung MMDA personnel na may iwan natin dyan are competent. They should be trusted dahil alam nila yung data nila. Just hear their voices. Listen to them dahil they've seen almost everything and they've tried almost everything.
Sa ngayon ay wala pang inaanunsyo ang kampo ni Duterte na papalit kay Carlos bilang MMDA chairman. Berlin Basingan, UNTV News Worldwide. Binabantayan naman ngayon ng Pag-asa ang isang low-pressure area o LPA sa Dagat Pasipiko. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, itong LPA ba ay may posibilidad na maging bagyo? Magandang gabi, ito ang Reggie sa ating mga kasambahay. Ayon sa Pag-asa, within 24 to 48 hours ay posibleng maging bagyo na itong low pressure area dyan sa may labas ng Philippine Air Responsibility sa silangan ng Mindanao. Pero maaaring bukas ay pumasok ito as LPA pa rin. Sa ngayon ay tinitingnan ng Pag-asa kung ito nga ay makakaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Wala pang sinasabi ang Pag-asa na magiging track nitong bagyo kung ito ba ay magla-landfall sa ating bansa. Pero ito yung kauna-unahang bagyo nga na kung sakasakali papasok sa Philippine Air Responsibility at papangalanan nitong Ambo, Attorney Reg. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong low pressure area ay nasa distansyang 1,430 kilometers sa may silangan po yan ng Mindanao. Yan po ay nakapaloob o embedded dito sa may tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone. Mga ulap po yan. Ngayon po ay nakaka-apekto dyan sa may area po ng Visayas at ng Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan ay makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at magkakaroon po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Dahil na rin po yan doon sa isa pang LPA na nasa labas naman ng Philippine Air Responsibility dyan sa may area ng West Philippine Sea. Pero ang Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, makakaranas naman po ng partly cloudy to cloudy skies at ngayon pong gabi, maaari pong makaranas ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong pumalo sa 35 degrees Celsius ang maximum temperature. Ngayon, bukas po yan. Samantalang sa Tuigaraw po 36, sa Baguio po 17 to 26 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 30 degrees Celsius. Makulimlim din po ang area ng Visayas at makakaranas po dyan ng light to moderate rain. Sa Iloilo City, 31 degrees Celsius ang maaari pong maitalang maximum temperature bukas. Metro Cebu at dito po sa may Tacloban hanggang 32 degrees Celsius. Ang Mindanao nga po ay makakaranas din ng cloudy skies at meron pong mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Sa Cagayan City hanggang 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Metro Davao 32, ganyan din po sa may area ng Zamboanga City. Ang ating pong sunrise 5:29 a.m. at ang pong sunset 6:28 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Nakahanda na ang pambansang pulisya sa pagpasok ng mga bagyo at mga pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nagsagawa na ng accounting sa mga tauhan at equipment ang pambansang pulisya. Kabilang ito sa paghahanda sa pagpasok ng bagyo at pagkakaroon ng baha ngayong tag-ulan. Ayon kay Directorate for Police Community Relations Executive Officer, Police Chief Superintendent Carlos Desagun, may 8 cluster silang inihanda sa iba't ibang unit na siyang re-responde at tutulong kung may kalamidad. Ang mga ito ay ang Search, Rescue and Retrieval Cluster, Law and Order Cluster, Health Cluster, Camp Management Cluster, Dead and Missing Cluster, Emergency and Telecommunications Cluster, Logistics Cluster, Food and Non-Food Item Cluster. Ay ating inaudit yung mga equipments ng PNP equipments in preparation nga sa mga maaaring maging dumating na kalamidad o disaster. This is for us to showcase our readiness. Sinabi pa ni Desagun na ang PNP ang lead agency sa Law and Order Cluster na binubuo ng 2 batalyon mula sa iba't ibang unit ng PNP. Ito ang mga ngalaga sa kapayapaan at seguridad upang maiwasan ang nakawan sa panahon ng kalamidad. Bagamat batid ng PNP na kulang ang kanilang mga equipment, bumabawi naman ang mga ito sa kanilang manpower sa pagtugon sa kalamidad. As to the manpower, lagi po ang PNP talaga
ang una kaagad na tinatawag ng mga local chief executives para tumulong during calamity. Dagdag pa ng general, ang 7 ibang cluster ay magsisilbing support group sa ibang mga lead agency tulad na lamang ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development, National Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pa. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Mahigit sa 30 bahay ang natupok sa isang sunog sa Masbate City kaninang madaling araw. Samantala, tinalakay naman sa isang forum sa Central Luzon ang paglikha ng maraming trabaho para sa mga nagtapos ng technical vocational courses ng TESDA. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Sa Masbate, isang sunog ang sumiklab sa barangay Bagong Bayan sa Masbate City kaninang alas 2 ng madaling araw. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, mahigit sa 30 bahay ang natupok at aabot sa 300,000 piso ang halaga ng mga ari-ariang napinsala. Posibleng napabaya ang nakasinding kandila ang pinagmulan ng sunog dahil walang kuryente nang mangyari ang insidente. Pansamantalang nanunuloy sa kanilang mga kaanak ang mga nasunugan at namigay na rin ng relief packs ang lokal na pamahalaan. Sa Cebu, nagpatupad ng water supply project para sa mga mahihirap na pamilya ang Metropolitan Cebu Water District. Ayon sa MCWD, layunin ng programa na mabigyan ng supply ng tubig ang nasa 15,000 pamilya sa mahihirap na lugar sa Cebu sa mas mababang halaga. Katuwang sa Pro-Poor Water Supply Project ang the Netherlands government na nagturo din sa mga residente ng paraan ng pag-apula ng apoy gamit ang tubig sakaling magkasunog at wala pang dumarating na mga bumbero. It will help in preventing fires because we will install fire hydrants and give fire training like you see now. And also, it will be much more cheaper water than buying it from a private vendor. Instead nga monthly ang pagkolekta sa tubig, inadlaw para ma-affordable. Target ng proyekto na maabot ang ilan pang mahihirap na pamilya sa mga lungsod ng Mandaue, Cebu at Talisay. At sa Pampanga, nagsagawa ang TESDA Central Luzon ng Training Forum upang talakayin ang kahalagaan ng technical at vocational education sa pagsabak ng Pilipinas sa ASEAN integration. Layunin ng programa na pag-usapan ang mga paraan na paglikha ng mas maraming trabaho ng TESDA graduates upang maging produktibo at competitive. Skills requirement, nakikita natin yung galing ng mga Pilipino dito, kaya nakikita ko po yung advantage natin as we enter ditong ASEAN integration. Ayon kay dating TESDA Director at ngayon Senador Joel Villanueva, kailangang maipagpatuloy ang mga programa ng ahensya na nakatutulong upang mabigyan ng trabaho ang maraming Pilipino. Importante mapalaki natin to, hindi lang TESDA, isama natin DOLE, OWA, etc., DTI. Isinulong rin ni Senator Villanueva ang pagkakaroon ng financing para sa employment program at pagsasagawa ng training at seminar para sa mga mahirap na TechVoc students. Kasama ang Cebu at Masbate News Team, Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Nia Road. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, Friday ngayon, traffic na ba dyan? Magandang gabi, Attorney Reg. Medyo mukhang mahihirapan yata itong ating mga kababayan na maglalakbay ngayong gabi dahil traffic na itong northbound at southbound partikular dito sa Nia Road. Tingnan natin ang sitwasyon ng trapiko. Kung iyong makikita, Attorney Reg, itong magkabilang linya ng EDSA Nia Road ay mabagal ang takbo ng mga sasakyan. Yang nasa kanan ng screen, ito yung southbound lane ng EDSA Nia Road. At yung traffic na yan, magmumula yan dyan sa may harap ng ating building, sa may EDSA PhilAm. Mabagal na mabagal dyan. Partikular itong mga sasakyan na dumadaan ng service road going ng Quezon Avenue. Pero itong didiretso naman ng EDSA, talagang medyo moderate to heavy na itong daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area ng NEPA Q-Mart dyan sa may Kamuning at doon sa may Cubao Aurora. Ito namang area going po ng Pitwas doon sa Cubao, mabagal din po ang flow ng traffic. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may area ng Campo Crame. Kabilang na rin itong Santolan, dyan sa may White Plains o dyan sa may Annapolis.
at hanggang makarating ng Ortigas. Itong area naman ng flyover going po ng Mega Mall ay maluwag, subalit pag malapit na kayo sa may area ng Shaw Crossing, slow moving na po ang mga sasakyan, tuloy-tuloy hanggang sa may area ng Boni at dyan sa may Guadalupe, kasama na rin po ang Buendia at Ayala. Yung pabalik naman ng Quezon City, medyo lakipan ho natin ng kaunting pasensya dahil napakabagal na rin po magmula sa Magallanes Interchange. Moderate to heavy traffic hanggang sa may area ng Ayala, Buendia, Mandaluyong, dyan po sa may area naman ng Ortigas at hanggang makarating kayo dito sa may Cubao at hanggang dito nga sa may Nia Road, tuloy-tuloy po hanggang sa may North Ave ay napakabagal na po ng daloy ng mga sasakyan. Paalala sa ating mga kababayan, ang number coding hanggang mamayang alas 7 pa po. So itong ating mga kababayan, ang sasakyan nila, yung plate number tatapos po sa 9 at 0 hanggang alas 7, bawal po kayo sa mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Back to you, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ang live mula sa EDSA Nia Road sa Quezon City. Samantala, alamin rin natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Attorney Reg. Ipinarating na ni LeBron James sa USA Basketball na hindi siya maglalaro sa Rio Olympic Games sa Agosto. Si LeBron ang kauna-unahang NBA player na nagpahayag na hindi sasama sa US Olympic Basketball Team. Kagagaling lamang ni LeBron, 31 years old, sa isang dramatikong pagbabalik mula sa 1-3 na paghahabol sa NBA Finals kontra sa Golden State Warriors. Ipinarating ng agent ni LeBron ang desisyon sa Team USA Managing Director. Bukod kay James, may ilan na ring atleta ang umatras sa paglahok sa August 5 to 21 Olympics dahil sa Zika virus. Ang mga player na nag-commit na maglalaro para sa Team USA ay sina Kevin Durant, Carmelo Anthony, DeAndre Jordan, Jimmy Butler, Klay Thompson at Toronto Raptors teammates Kyle Lowry at DeMar DeRozan. Si Mike Krzyzewski ang coach ng Team USA. Bukas na ang simula ng OS Sky Space Observation Deck, ang The Sky Slide sa tuktok ng US Bank Tower, ang pinakamataas na gusali sa Los Angeles, California. Sa glass slide na ito sa labas ng gusali, maaaring mag-slide ng 45 feet mula 70th floor pababa sa 69th floor habang kita ang 360 view ng downtown Los Angeles mula sa taas na 1,000 feet. Ayon sa OL Limited, ang may-ari ng gusali, prioridad nila ang kaligtasan sa mga taong gagamit ng slide kaya siniguro nila na hindi ito kayang sirain ng malakas na hangin at magnitude 8 na lindol. Nagkakalaga ng $19 o katumbas ng halos 900 pesos ang isang ticket para sa Sky Slide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Thalia Javier. Happy weekend sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Thalia, and have a good weekend, everyone. Kayong dalawa rin, ha? Enjoy tayo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.